God bless you. Everybody say praise the Lord. Are you happy today? Parang hindi naman. Are you happy? Praise the Lord. Alam nyo, kahit naka-face mask, malaman mo kung masayang tao, hindi. Amen? Ang sabi ng kanta natin, Jesus came walking by. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang natin nakikita, hindi lang natin nalalaman, ang Diyos pala dumadaan sa pagitan natin, sa tabi natin. Pwede nyo ba siyang batiin? Hi, Jesus. Ayan, dumaan siya. Sabi niya, where there are two or three gathered together in my name, there am I in the midst of them. Tama? So kapag pinag-usapan natin si Jesus nasa gitna natin. Amen. Praise the Lord. Ngayong umaga, binabati ko po ang lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. And we are so glad that, wow, marami tayong bisita ngayong umaga. Praise the Lord. Mga bunga ng ating mga outreaches. Glory to God. By the way, binabati po natin unang-una ang ating pong mga kapatid. Galing po sa Padova, Italy. Ayon. Si Brother Romel Flaviano, Sister Nancy San Miguel, and Sister LB Averion. Ay, nagkita-kita na rin tayo. Praise the Lord. Lagi po sila sa online. Nakikita ko lagi yung mga, sila ay nanonood sa ating mga Bible study at minsan sa church service. Minsan naman sa Midnight Manna. Praise the Lord. At sa umaga, kaya sa DEM. Praise the Lord. And looking forward mga kapatid, makapasyal din kami doon sa Italy. Praise the Lord. I-pray nyo po yun na may God will... Ayaw nyong sumama. Praise God. Actually, katatapos na namin mag-usap ni Pastor Victor nung last night. So kung medyo maayos na ang lahat, maybe next year, patapusin lang natin ng winter kasi hindi naman maganda doon pag winter. Baka mangisay ako doon. Praise the Lord. Masyadong malamig ang Europa kapag winter. And napunta nga kami sa Russia, ano pa yun spring. Spring, pero parang malaglag yung ilong ko. Oo, dito pala parang ang init pala dito. Pagka parang pwede mong pitasin yung ilong mo pagka tumagal ka pala sa lamig. Oo, winter spring pa yun wala nang snow. Wala nang ulan na snow. Snow na yung lahat. Pati kalsada mo may snow, pati ang ilog snow, ang dagat snow na rin. So looking forward na maging sana kung lulubin ng Panginoon ay maging blessing po tayo doon din sa Italy at siyempre mga pagpunta namin doon na hindi naman bakasyon kundi ministry po. Praise the Lord. So kung kalooban ng Panginoon, God will make a way. Medyo napakahirap sa mga Pilipinong pumunta sa kagaya sa Europa o kaya sa US, lalo pat kung wala kang maipakitang dahilan na maayos at wala kang property dito sa Pilipinas. Anyway, God will make a way and may the good Lord bless you all at salamat kay Pastor Victor at sa inyo na mayroong mga gifts na ibinigay po at padala. Praise the Lord. Binabati rin po natin mula po sa Bulacan ang dalawang bisita po natin, Sister Angelica Gomez, Sister Milagrosa Macaraig. Mga bisita ni Brother John Biane. Oo. And binabati rin po natin ang bisita ni Sister Zaira. Si Sister Zaira din. Sister Gwen Zaira Olvida. Birds of the same feather ba ito? Or the same name, flock together?
taga Nangka, Marikina. At siyempre si Sister Jasmine Garcia, bisita ni Sister Juliet mula sa Batasan, and Brother Eric Garcia. Ayun, nandiyan sila. Praise the Lord. Binabati rin po natin ang dalawang bisita rin natin mula din sa Batasan, bisita ni Sister Nicole, Sister Sherilyn Joy Kilang, and Sister Dimple Manapat. Praise the Lord. And binabati rin po natin ang mother ni Brother Justin mula sa Bulacan, Sister Meljen Lumakang. Praise the Lord. And Sister Raydel Montero, Batasan Hills, bisita ni Sister Elisa. And Sister Princess Corpus, bisita ni Sister Renali. Binabati rin po natin Sister Rebecca Lobaton, and Sister Charlita Santerva mula sa San Mateo and Blumentritt, mga bisita ni Sister Beth. Praise the Lord. And of course, binabati po natin ang ating mga bisita. Naka-online pa ba tayo ngayon? Sa ating po mga nasa online. And I know na may mga nanonood po sa atin mula po sa malayong lugar ng Spain and France. Iyon. Sister Norma yata nandito daw sa Pilipinas. And syempre, mga taga Hong Kong natin na mga kapatid, and Luzon, Visayas, Mindanao, may mga pangilan-ngilan po tayong nanonood. And syempre, dito po sa inyong lahat, may God bless you today. I believe that God has something for us, and may the good Lord will be more gracious sa atin po ngayong araw na ito. At I know the presence of God has been with us this morning. At alam natin mga kapatid na ang ating pinaglilingkuran ay hindi ordinaryong Diyos. Hindi sa Diyos na bingi, hindi sa Diyos na hindi makalakad. Sabi nga ng ating Panginoon, ang kanilang mga Diyos hindi makalakad. Sabi niya sa Psalms. Kaya pinapasan. Ang Diyos natin mga kapatid, hindi mo kayang pasanin. Ikaw ang pasanin ng Diyos. Praise the Lord. Praise God. And our topic for today, I believe, is a repetitive pattern. Aking napuna mga kapatid sa ating pag-aaral sa aklat ni Joshua, because I believe that one of the great book to learn about cursing and blessing is the book of Joshua. There are things, may mga bagay na ma-observe natin, may mga bagay na dumarating ang sumpa at dumarating din ang blessing. At may pattern po ito. Kaya sa araw na ito mga kapatid, atin pong pag-aralan ang pattern ng panalo. Praise the Lord. The pattern of victory. Do you want to be victorious today? Why don't we bow our heads for a moment and let us ask God to bless this word. Heavenly Father, we praise you. We magnify your name, God. Thank you for this opportunity to preach. God, bless this congregation. Bless everyone, God, according to thy will and thy purpose. God, hallelujah, give us victory in our lives. Allow us to understand, Lord, the way, oh God, to be victorious in our spiritual life, in our physical life, and even in this world, oh God, hallelujah, that we will be more successful, God, hallelujah, and we are under your will according to thy purpose. Today, God, hallelujah, give us the knowledge and the understanding through the Holy Ghost in Jesus' name. Amen. So we clap our hands to the Lord. Sino sa inyo ang gustong maging panaang manalo? Gusto nyong panalo lagi? Sinong gusto rito? Parang kunti lang naman ang gustong manalo dito. Ang mga gustong matalo, pwede naman kayo doon na lang sa likod kasi medyo mahirap kung ayaw mong manalo eh. Gusto kong tanungin ninyo ang inyong katabi. Gusto mo bang victorious ka?
makinig tayo. Yun sabihin mo. Sa kabila naman, gusto mo bang talunan ka? Matulog tayo. Praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, the Bible says faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. If you don't listen, if you don't have the Word of God in your life, you cannot go further. Believe me, brethren, what we feel in worship, what we feel in dancing and singing, it will fade. It will fade the next day. Even just a few hours from now, ang inyong naramdaman na presensya ng Diyos, makakalimutan nyo. Lalampas. It will fade away. But what will remind you of the great principles of victory is the Word of God. Kapag puno ka ng salita ng Diyos, mga kapatid, malayo ang mararating mo. And that is why the Bible says that heaven and earth shall pass away, but my words shall never pass away. Mga kapatid, pinakamahalaga sa atin ang mapuno tayo ng salita ng ating Panginoon. Pinag-aaralan natin, wala lang akong monitor, no? Wala akong monitor. Pinag-aaralan natin ngayon ang bahagi ng chapter 8 of the book of Joshua and the way of victory. The way of victory. Ibig sabihin, ang daan papunta sa kapanalunan. May mga, kumbaga, merong eksaktong daan na dapat mong tahakin. And aking napuna, mga kapatid, paulit-ulit ang pattern. When you say pattern, ibig sabihin, sinusundan. Na ulit-ulit. Pwede mong gamitin, di ba? Sa mga naggumagawa ng damit, yung maramihan, di ba? Ang una nilang pag-aralan yung pattern. Tapos buuin nila yon out of that pattern. Kapag tama na ang pattern na yan, mass production. So, cut lang ng cut. Ano po? And aking napuna in the book of Joshua, there is a great pattern of cursing and blessing. Surefire po ito. Merong daan papunta sa sumpa, may daan papunta sa blessing. And I believe that nobody would like to be cursed. Tama po ba? Sino ba sa inyo ang gusto ninyo na sumpain kayo? Di ba? Wala. Lahat tayo gusto natin blessing. When we pray, Lord, bless me, bless them, bless everyone. Diba? Because we want blessing. But nevertheless, there are times that curse comes in because the sidetrack out of the way. Ibig sabihin, kung ang daan na nilatag ng Diyos papunta sa tagumpay ay ganito, dumadaan ka sa gilid. Yan. Kaya ang nangyayari, imbis na blessing, cursing. Now, may pattern na ating sinusundan. Una, commandment and promises. God started in the Bible, pag inyong makita sa Biblia, ang unang sinabi ng Diyos sa tao is commandment and promises. Ang sabi niya kay Adam, go and multiply and replenish the earth. And I give you dominion. Ayan. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang pangako at ang utos nagsimula na by the time that man was created by God. And it goes further towards us na tayo ngayon na nabubuhay, tandaan po natin, mayroong utos ang Diyos. At una na dyan ay ang utos kasama ang pangako. Pagkatiningnan natin, mga kapatid, when he talked to Abraham for the first time, anong sabi niya? Get out of thy country, utos,
Pero ano siya? And I will bless you. Di ba? So, commandment and promises, it always goes together. When God gave commandment, hindi siya nagbibigay ng utos na basta lang sundin mo. Nagbibigay siya ng utos kasi gusto niya maranasan mo ang blessing. Kapag inutos ng Diyos, ang blessing ay susunod. The Bible says that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Don't put it in reverse. It doesn't work. Hindi po yan nangyayari kung i-reverse mo. Diba? Ang sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero kapag sabihin mo, seek the treasures of the world and serve God later, that's wrong. Because it doesn't work. Dahil marami na pong mga tao ang gumugol ng kanilang buong buhay, ang kanilang talento, ang kanilang kaalaman, ang kanilang kayamanan sa pag-acquire ng lahat ng gusto nila, mga kapatid, and yet they were never satisfied. Hindi po sila nakaramdam na nakatanggap sila ng lahat ng mga biyaya dahil ang material na mga bagay, mga kapatid, una lang ang iyong excitement. Maniwala kayo, pag uso ng iPhone, lahat ng tao gustong bumili ng iPhone. Tama? Pati janitor gusto mag-iPhone. Mangutang para mag-iPhone. Pag nakuha mo ng iPhone mo, mga 1 linggo lang yan. Nagdi-desire ka na naman kasi may bago na namang modelo. So pakyat lang ng pakyat ang desire mo. It doesn't end. Sabi ng Bible, all the labor of man is for his stomach and the appetite is not full. Anong ibig sabihin? Lahat daw ng ating pagsisikap para sa ating sarili, pero ang ating gana sa pagkuha ng mga bagay, hindi nauubos. And that is why, brethren, ito ang dapat nating bigyan ng pansin. That there is commandment and there is promises of God. Kapag ito ay ating pakinggang maigi, magkakaroon tayo, mga kapatid, ng knowledge about God's character, God's nature, at malaman din natin kung gaano katutuo ang Diyos natin by obedience. And that's the second pattern. There is a commandment and there is obedience. If you don't obey, commandment will turn into a cursing. And if you obey God, if you obey the word of God, you will have victory. Yan na po. And after victory, you will come back to the house of God, make your testimony, and worship God. That's the way God wants everything. He gave you promises, He gave you commandments, and then you need to obey it. And after you obey it, you will have victory in your life. And if you have victory in your life, do not stop from there. Maraming mga tao na kapag na-acquire na nilang kanilang gusto, hindi na sila nagpo-proceed sa pinakagustong mangyari ng Diyos. And that is to be a testimony in all congregation. And then, mga kapatid, magsamba ka sa Diyos. Maraming mga tao na kapag sila ay may problema, lalapit sila sa Diyos. Kapag nasagot na ang problema, hindi na maalala ang Diyos. Kawawa naman ang Diyos. Parang panakip butas lang. Kapag kailangan ng Diyos, lapit ka ng lapit sa Diyos. Wala kang pera, lapit sa Diyos. May sakit ka, lapit sa Diyos. May problema ka, lapit sa Diyos. Pero kapag maganda na ang buhay, may rami ka ng pera, nakakalimutan mo ang Diyos. Ang gusto ng ating Panginoon, why He will give you victory, is that He wants you to understand that He is the God who is able. Number 1, gusto niya patunayan sa inyo na marami siyang magagawa at walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa ating Panginoon. Ang lahat ng bagay ay kaya niyang gawin para sa iyo. Yun ang gusto niyang mangyari. At pagkatapos, mga kapatid,
ang naranasan mong victory. Huwag mong itago sa iyong sarili. Hallelujah! Dalhin mo yan sa bahay ng Diyos and let the people of God know how powerful is your God and how great is your God. And you can sing that song, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Hindi po ba? Napakaganda, sing with me. Ibig sabihin, maghikayat ka ng tao. Uy, halika, may kwento ako sa'yo. Napakabuti ng Diyos natin. Hindi ba? Yung taong lulugo-lugo na marinig niya, ay talaga, ay ako rin, gusto ko rin purihin ng Diyos. Why? Gusto ng ating Panginoon, ikalat natin mga kapatid, ipakita natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Nakakalungkot na kung isang taon ka na sa church, wala ka pang testimony. Amen? Paano mo patunayan that God is alive? Paano mo patunayan that God is able? Paano mo patunayan that God is a God of all impossibilities? Nothing is impossible with God. All things are possible with God. And yet you don't have testimony. So God wants you to have this testimony, brethren. Now, if we discuss one by one, according to chapter 8, ano ba ang utos sa panahon ni Joshua noong chapter 8, verse 1? Ang utos po dito, mga kapatid, and the Lord said unto Joshua, fear not. Fear not, neither be thou dismayed. The first thing that God always remind people, the people that had chosen, is to remove fear. Fear is the opposite of faith. Once you feel the fear, na para kang malulugmok sa takot, ibig sabihin, nawawalan ka na ng pag-asa. Nawawalan ka na ng pananampalataya. The only fear that is positive is the fear of God. Yung fear na dahil natatakot ka sa Diyos, na siya ay magalit sa iyo, hindi ka gagawa ng masama. Yung fear na the only positive fear is the fear of God. All kinds of fear, ang tawag po diyan ay phobia. Pag sinabing fear, the other malalim na salita noon ay phobia. Kaya pag sinabi mong hydrophobia, takot ka sa tubig. Kaya amoy kambing ka na. Hindi ka pa makapaligo kasi takot ka sa tubig. Epekto yan ng mga may rabies. Di ba? Pag nakagat ka ng aso, number 1 pala niyan, takot ka sa tubig. Hindi ko maintindihan, no? Bakit kaya, no? Anong pakiramdam kaya ng natatakot ka sa tubig? Mayroon tinatawag na claustrophobia. Parang takot ka kapag nasara ka, yung sa dilim. Sino ba natatakot sa dilim? Who is afraid of the dark? Di ba? Merong mga tao na matanda na, takot pa pala sa dilim. Pero hindi mo sila masisi kasi baka yung experience nila sa kabataan, bata pa sila, maliliit pa sila, lagi silang tinatakot ng tungkol sa dilim. So, hindi mawala sa kanila yon. I don't know, bawat tao merong phobia daw eh. Ako, number 1 na phobia ko, ahas eh. Ganon ka rin, sir. Dati-rati mga kapatid, nung maliit pa ako, kahit laruan na ahas, ayaw kong hawakan. Matinding pagka-phobia. Bandang uli, gusto ko siyang labanan. Sabi ko, hindi po pwedeng lagi na lang ako takot sa yung serpentika. Oh. Ang ginawa ko, di ba pumunta sa zoo? Yung unahin mo daw, yung hindi ka naman maano, pero makalapit ka, di ba? May glass. So ginaganyan-ganyan ko siya, malapit talaga, lumalapit talaga ako doon sa may sa cage niya. Anyway, hindi kahit tumuklaw siya, hindi ka naman mano dahil may glass di ba? Hanggang sa humawa ka na ng patay na ahas. And then one time, sa Subic ba yun? Sa Subic, yung may puting ahas, sa Subic ba yun? Yung puting ahas na malaki,
Tapos kaya ilagay mo rito, tapos magpa-picture ka. Sabi sa inyo mga kapatid, parang nanlamig ako ng sobra. Parang pinapakita ko lang na hindi ako takot. Kasi si Gideon hindi takot eh. Nakakahiya naman na sabihin ng bata, takot na takot ka. Talagang pero iba talaga pala ang pakiramdam. Pero kahit papano, a big achievement, imagine ka, nandito yung ahas sa leeg mo, medyo malaki-laki ng achievement yun, di ba? So mga kapatid, sabi pa nga, face your fears and live your dreams. Ibig sabihin, as long as you live in fear, you cannot accomplish anything. Kapag nananatili kang takot, ang mga negosyante, hindi pwedeng matakutin. Magninegosyo ka, ay, kaya lang. Ay, dapat talaga malakas ang loob. Magninegosyo ka ba? Oo nga eh, gusto ko magnegosyo, kaya lang baka malugi ako eh. Ipagkaganyan, huwag ka nang tumuloy. Kasi sa simula pa lang, lugi ka na. Amen? Kailangan ang isang negosyante, malakas ang loob. At kailangan positibong pananaw. Dahil ang negosyo, up and down yan. Meron niyang tataas, merong bababa. Sa opening mo, puno ng tao. Sunod na araw, wala na ni isa. O anong gagawin mo ngayon? Titigil ka negosyo? Hindi, baguhin mo produkto mo. Baka mamaya, ang produkto mo pala pangit. Diba? Pagkatikim nila, one time lang. Mura nga. O pagkatapos, pagtikim nila, sasabihin nila, ayoko nang bumalik. Diba? So dapat mga kapatid, ang takot ay unang tanggalin. Sa lahat ng laban ng buhay, ang takot ang dapat unang tanggalin. You know what is anxiety, what is worry? Alam niyo ba kung ano yung depression? Para kami kinakatakutan na bagay na hindi mo maintindihan. So ngayon mga kapatid, unang tanggalin mo yan. At pangalawa, ayusin mo ang iyong puso. Huwag kang madismaya. Neither be thou dismayed. Huwag kang madismaya. Alam niyo may mga tao na parang mabilis madismaya. Dapat stubborn ka sa mga problema, mga kapatid. Hindi yung kunting diferensya. Merong mga tao na kunti lang ang problema, parang mahimatay na siya. Meron namang tao ang laki ng problema, nakangiti pa. Magkaiba. Kinakailangan mga kapatid, ang ating puso ay nakahanda sa lahat ng bagay. Huwag kang madismaya. Bakit mga kapatid? Dahil gusto ng Diyos na makilala mo, ang sabi nga rito, take all the people of war with thee and arise, go up to Ai, say I have, ito, stand by the word and the promises of God, I have given into thy hand the king of Ai, and his people, and his city, and his land. So sa atin mga kapatid, once we feel the fear, ibig sabihin, nakakalimutan na natin ang mga pangako ng Diyos. Nagpapanik ka na, nakakalimutan na natin. Pagdating na nagpapanik ka na, ibig sabihin, nakalimutan mo na ang Diyos mo pala makapangyarihan. Kaya nga lagi, nagpapanik ang tao, di ba? Pagka nagpapanik ka na, hindi mo na alam kung anong unahin mo. Pabalik-balik ka na lang hanggang sa naubos na tupok ng apoy yung bahay mo, pabalik-balik ka na lang kasi wala ka pang minakuha. Hindi mo alam eh, kung ano nang unahin. Pero mga kapatid, tandaan po natin, sa ating mga buhay, maraming mga pagsubok na dumarating, pero huwag mong kalimutan na mayroon kang Diyos. Kaya nga, ang advice ng ating Panginoon, be still. Kung nagpapanik ka na, puno ka na ng parang balisa ka na, hindi ka na mapakali, upo. Huwag magpabalik-balik. Upo. Sabi ng Diyos, be still and know that I am God. Bakit? Kasi may mga sitwasyon sa buhay natin na wala ka naman talaga magawa. Ini-stress mo lang sarili mo. Dinagdagan mo lang ng stress ang sarili mo. Wala ka naman talagang magawa. Anong gagawin mo na lang? Umupo ka, mag-meditate ka sa Panginoon. At baka i-reveal pa niya sa iyo ang solusyon sa problema mo. Praise God. Kaya nga ang sabi niya rito, and thou shalt do to Ai and her king as thou didst unto Jericho. So katatapos lang nila, ang kwento dito mga kapatid, natalo nila ang Jericho na napakalaking lungsod.
without fighting a war. Hindi sila nakipaglaban, natalon Jericho. And then pumunta sila sa Ai, 12,000 inhabitants, including women and children. 12,000 lang. So ibig sabihin, kung hatiin natin ang lalaki, 6,000, so sa 6,000 na yun, yun na yung pwersa ng Ai. Ang Israel, hundreds of thousands actually. Million sila eh. Pero, ang nangyari dito, nagpadala ng spy itong si Joshua at sabi ng mga spy, wag na kayong mag-atubili pang magpadala ng marami. Napakaliit na bansa or na lungsod ang Ai. So, padala na lang kayo, mga 2,000 to 3,000. So sabi ni Joshua, sige, 3,000, punta kayo. Maximum na yun kasi sabi nga, 2,000 to 3,000. Pwede minimum 2,000. Ang ginawa ni Joshua, para siguradong panalo, 3,000. Unfortunately, talo sila. Hindi maintindihan ni Joshua. Akalain mo nung paglaban nila, tumakas sila kagad. Halos sabi pa ng Bible, ang mga puso nila parang natunaw na parang tubig. Takbo sila at namatay sa kanila is more than 30 katao na hinabol at namatay. At pagkatapos noon, nalungkot si Joshua, ang lahat ng mga leader, umupo sila, naglagay ng abos sa kanilang ulo, pinunit ang mga damit, nagpatira pa sa lupa kasi meron palang problema. Kung bakit hindi sila nanalo, it's because sa kay-Akan. At yan pong ating diniscuss nung last week. At ito namang si Akan, saka simple lang, kung titingnan natin, simple lang naman problema niya. Simple lang naman sana ang kasalanan niya. Nag-covet lang siya. May bagay lang na sinabi ng Diyos, huwag mong dalhin ang pilak, ginto, bakal, copper, stainless, whatever, sa Panginoon. Pero ang lahat ng mga bagay, the rest, kailangan matupok ng apoy. Kumuha si Akan. And so, dinala niyang sumpa sa Israel. So that's again, the way of cursing. There is a promise that God gave them victory anywhere. But because of that impurity, ang nangyari mga kapatid, si Akan ang nagiging susi para masumpa ang laban ng Israel. At ang nangyari, natalo sila. Nung pinatay si Akan kasamang pamilya, kasamang mga rerian, sinunog sila. Sabi ng Diyos ngayon, umakyat na naman kayo ulit. Kaya, umakyat na naman ang mga tao sa utos ng ating Panginoon sa pamumuno ni Joshua. At sinabi rito ng Panginoon sa kanya, only the spoil thereof. Ito, magkaiba na naman. Ang sabi niya sa Jericho, mga bakal or mga pilak, ginto, kunin ninyo sa Panginoon yon. Sabi ng Panginoon yan. Pero ang mga hayop, mga damit, the rest, iwan nyo yan. Kasi sinumpa yan. This time, iba naman ang utos ng Diyos. All the spoil will be yours. Yun naman ang sabi ng Panginoon. Makita ninyo, no, walang eksaktong standard ang Diyos pagdating sa mga bagay na makukuha mo sa spoils. Alam natin, noong unang panahon, pag may giyera, ang natalo, kung anong meron siya, kinukuha yan, dinadala ng nanalo. Spoils ang tawag doon. Doon sila nabubuhay, doon sila yumayaman. Pero this time, mga kapatid, iba na naman ang sinabi ng Diyos. Akin nakikita dito na since na walang pattern ng Diyos, everything should rely on what God said. Ibig sabihin, kung anong sinabi ng Diyos, yun lang ang sundin mo. Wag ka nang mag-imbento, wag ka nang magdagdag, wag ka nang elaborate pa ng kung anong mga bagay, kung anong sinabi ng Diyos, yun na lamang ang iyong gagawin. And so, ito pa ang nangyari, lay thee an ambush for the city behind it. So makita natin, there is the commandment and there is that promise. Then there is disobedience. And Joshua chapter 8, anong sabi? Joshua arose and all the people of war to go up against Ai, and Joshua chose out 30,000 mighty men of valor and sent them away by night.
And he commanded them, saying, Behold, ye shall lie in wait against the city, even behind the city. Go not very far from the city, but be ye all ready. Now, nakita ninyo, after na inutusan si Joshua, nag-obey siya. Now, palagay ninyo, mananalo kaya sila sa AI, kahit maliit ang AI, kung hindi na sila gumalaw? Naging paulit-ulit ito, mga kapatid, ng prinsipyo ng Diyos, na ang blessing ng Panginoon ay para sa kanila na gumagalaw. Hindi nagbi-bless ang Diyos sa taong tamad. Amen? Upo ka lang sa bahay mo, tapos parang sabi mo sa Diyos, Lord, naghihirap na kami, Lord. Padalan mo kami pera, Lord. Kung hindi man groceries man lang. Tapos wala kami ginagawa. Wala kami ginagawa. Mga kapatid, galit ang tagumpay sa katamaran. Amen? Lumalayo ang tagumpay sa katamaran. Pag tamad ka, walang tagumpay. Now, kahit sa buhay natin dito, kahit nangako pa ang Diyos ng blessing sa iyo, kung hindi ka gagalaw, walang may mangyayari sa buhay mo. Kahit ang nangako ang Diyos ng banal na Espiritu ibigay sa iyo at hindi ka nag-worship, walang may mangyayari sa iyo. There will be no Holy Ghost in your life. We need to act on God's promises. Ang pinakamaganda rito is that sinabi ng Diyos, yan ang salita ko, hawakan mo ang salita ko. At kapag hinawakan mo ang salita ko, mananampalataya ka, maniwala ka, mananalig ka, mangyayari yan sa iyo kapag ginawa mo. Praise God. May mga bagay, mga kapatid, sa buhay natin na kung minsan ang pangako ng Diyos puno. Don't you know na ayon sa aming mga napag-usapan, thousands of promises ang nandun sa Biblia para sa atin. And we know that every promise in the book is ours. Do you believe that? Every promise in the book is mine. You have to claim it's yours. Kailangan mo i-claim kung anong sinabi ng Diyos dito. Lord, kinakausap mo ako, thank you. I-claim ko to, akin to. Minsan sa online, mabilis tayo mag-mine. Pagsasalita ng Diyos, walang mine. Sa mga online, Triple XL, wow, para sa akin. Medium size, bagong-bago. Mine na kayo. Ang cellphone ko, mine. Di ba? Mga kapatid, sa totoo lang, ito ang sikreto so that you can receive benefit from the Word of God. Every word that you read out of the book, claim as yours. Praise God. Kung rebuke man yan, claim mo pa rin. I-claim mo pa rin, Lord, mukhang sa akin pa rin ito. Sige lang, Lord, thank you for reminding me. Diba? Kung blessing yan at pangako yan, promises yan, i-claim mo na ikaw ang kinakausap ng Diyos. Yan ang pagkakaiba ng Bible, mga kapatid. It is a living word and it can talk to your heart. Kausapin ka niya, maramdaman mo, akin ito. Yan ang gusto ng Diyos. Manghawa ka sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, it created the heavens and the earth. Tandaan ninyo, mga kapatid, kung hawa ka sa salita ng Diyos, everything is possible because all things were created by the Word of God. The Bible says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin, mga kapatid, sa simula pa lang, hindi makita ang Diyos. Ang malaman mo lang na may Diyos, ang salita niya. Malalaman mo lang na dumaan ang Diyos because of the Word. Hindi makita ang Diyos eh. God is invisible, I mean. God is invisible, hindi siya makita. Pero paano mo malaman na andun ang Diyos? Because of His Word. Now, in your life, brethren, punuin mo ng kapangyarihan ang buhay mo by adding Word of God every day in your heart. Huwag mong ipasa sa iba na pagka naramdaman mo, sometimes ang problema natin, nakarinig tayo ng mga bagay-bagay at mukhang hindi natin nagustuhan, iniisip natin,
kung nandito si brother para sa kanya ito. Sayang at wala si sister. Parang sa kanya talaga ang mensahe ni pastor. Huwag nating iganyan mga kapatid. Ang bula, akuin mo. At ikaw mag-shoot. Diba? Binibilang din ang assist pero mas mataas pa rin ang nakashoot. Diba? Mga kapatid, napuna ko, makabinipisyo ka sa salita ng Diyos. Habang nagbabasa ka, ang isipin mo ay ganito. Magkaharap kayo ng Diyos at kinakausap ka niya. Ikaw, hindi yung kapitbahay mo. Hindi yung kaibigan mo. Ikaw kinakausap ng Diyos. Pag binabasa mo yan, iniisip mo sa iyong sarili, ako ang kinakausap ng Diyos. And that is why, if you feel that you and God alone, mga kapatid, everything of His Word, you can claim it. Kaya nga, mga minamahal, tandaan po natin that God, when He gave His promises, kinakailangan panghawakan mo yun. Pwede mo i-claim yun. Ang mali ng Israel, dahil binigyan sila na ng pangako ng Diyos, mula Egypt hanggang Iraq, kanila yun eh. Mula Saudi Arabia papunta sa Mediterranean, kanila yun eh. Hindi nag-aksyon. Nakontento sila sa kakarampot na lupa. Pagdating nila, ay malawak na ito. Okay na ito. Okay na. Okay na sa amin. Hindi nila alam na thousands of years later, hindi naman sila magkasya. Napalayas pa sila. Diba? Ilang beses ba nangako ang Diyos? Israel, ang inyong border mula sa Euphrates. Saan ang Euphrates? Iraq yun eh. Hanggang dito sa Nile. Saan ang Nile? Egypt yun eh. Hanggang sa kabilang dagat. Ano yung dagat na yun? Yun ang dagat katapat ng Saudi Arabia. Hanggang sa kabilang dagat which is Mediterranean, mga kapatid. Imagine ka, yun ang pinangako ng Diyos. Ang nakuha nila, kakarampot lang. So walang magawa ang mga pangako ng Diyos pag hindi tayo gumalaw. Amen? Gumalaw tayo, mga kapatid. Claim what belongs to you. Ang problema natin, ang Diyos na lang ang tumutulak sa atin. I-claim mo na kasi. I-claim mo na kasi. I-claim mo na. Ilang beses ba nalungkot ang Diyos at sabi ng mga apostol, Panginoon, mamamatay na tayo. Natutulog ka pa dyan. Ano bang mangyayari sa atin, Panginoon? Bumangon si Jesus. Alam niyo kung anong unang sinabi ni Jesus? Oh yeah, of little faith. Nagagalit ang Diyos pag hindi ka magtiwala sa Kanya. At kung magtiwala tayo sa pwersa natin, sa pera natin, nagagalit ang Diyos. Ang gusto ng ating Panginoon, ang pagtitiwala natin nasa Kanyang mga salita, nasa Kanyang presensya, at Siya lang ang may kakayahan. Hallelujah! Halos maubos ang pasensya ng Diyos sa mga tao. Oh yeah, of little faith. That is why, sabi ng ating Panginoon, kung kayo may pananampalataya kagaya lamang ng mustard seed. Di ko alam kung anong laki ng mustard seed talaga. Pero parang linga. Nakita ninyong linga? Para pamilyar kayo, linga. Siguro naman, pamilyar kayo, nasa buns yan. Di ba? Pag nakita mong puti na maliit, linga. Mustard seed. Alam niyo ba kung bakit? Ang dami namang pwede ikumpara. Kung ang pananampalataya ninyo kasing laki ng base na ito, pwede naman, di ba? Kung ang inyong pananampalataya kasing laki ng ulo nyo, pwede din naman, di ba? Kung ang inyong pananampalataya kasing laki ng pulpitong ito, pwede naman. Di ba? Kung ang inyong pananampalataya kasing laki ng electric pan, pwede naman. Pero bakit doon pa siya sa pinakamaliit na butil? Dahil pinapakita ng Panginoon sa ating mga mata, mga kapatid, gaano kaliit ang ating pananampalataya pagdating sa salita ng Diyos.
Ang sabi niya, if you have the faith of a mustard seed, you can command this mountain to transfer to another. Kalahin mo yun? Ibig sabihin, wala pa ni isa sa atin ang may kasing laki ng mustard seed, ang faith. O pwedeng sabihin na, Pilipinas, lumipat ka sa Europa. Oh. Or pwede mo rin, Italy, lumipat ka sa Luzon. Di ba? Pwede pala yun. No, ngayon sabi ng iba, hindi naman daw yun literal. Posible hindi literal. Pero posible rin literal. Kaya lang hindi nangyari kasi walang ganong klaseng pananampalataya ngayon dito. Pero binibigyan tayo ng contrast ng Panginoon. Ibig sabihin, ang magagawa ng pananampalataya is so vast, it's so, wala yung borders, mga kapatid, and yet, ang nakiklaim natin, kakapiraso lang. Ang problema natin, mga kapatid, nililimit natin ng Diyos. Hindi nyo ba alam na ang laki at magagawa ng Diyos ay directly proportional sa pagkakilala mo sa Kanya? Pag ang paniniwala mo sa Diyos maliit din ang Diyos. Kasi yun ang faith mo eh. Ang Diyos, kung ang pagkakilala mo sa Diyos ganito kalaki, malaki din ang Diyos. Pag sobrang laki na ang Diyos, ganun din ang Diyos. Because He works according to our faith. That's according to our faith. Kaya nga actually, ang victory natin, mga kapatid, is always grounded on your faith in God. Paano ka maging matagumpay sa buhay mo? Doon naka-ground, doon nakakabit, mga kapatid. Doon siya nakaangkla sa pananampalataya mo sa Diyos. Why? Because faith means you believe. Hindi lang yan na nanampalataya kang may Diyos sa mundo. Hindi lang yan na naniniwala ka na may Diyos, na iisang Diyos sa mundo. Ang ibig sabihin yan, mga kapatid, ikaw ay kumikilala na ang Diyos mo ay may kapangyarihan. Ang Diyos mo ay walang imposible. Ang Diyos mo ay may kakayahan sa lahat ng sakit. Ang Diyos mo may kakayahan sa lahat ng problema. Sometimes, mga kapatid, ang naglilimit sa atin ng magagawa ng Diyos sa buhay natin is just our mind. Kaya nga sinasabi lagi, think big. No, ngayon, mga kapatid, kapag ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng pangako at ikaw ay sumunod, bibigyan ka rin niya ng strategy. Actually, binigyan niya ng napakagandang strategy rito. Joshua chapter 8, verse 2, last part. Lay thee an ambush for the city behind it. So, hindi ito inisip ni Joshua. Sinabi ng Diyos sa kanya, ganitong gawin mo. Ambusan mo sila. Naalala ko yung book ni Sancho, War is all about deception. Even spiritual warfare, deception. The devil deceived Eve, and Eve was lost. Diba? So ngayon, sabi ng Diyos sa kanila, go by the rear. Defeat them by the rear. Anong nangyari dito? Alam nyo, mga kapatid, ito po yung nangyari sa verse 7. Then ye shall rise up from the ambush and seize upon the city, for the Lord your God will deliver it into your hand. Ang ginawa nila, sabi ni Joshua, kayong 30,000, mga 25, diyan kayo sa harap, abante kayo. Magkunwari kayong matatalo at umatras kayo. Hahabulin kayo ngayon ng mga taga-AI, and then another 5,000 ang lulusob dito sa loob. Ganun nga ang nangyari. Nakita niyo yung mga strategy sa warfare? Pag umatras pa lang kalaban, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka pag umatras ang kalaban, huwag kang sumaya. Sa totoo lang, huwag kang sumaya talaga pag umatras ang kalaban. Kasi nag-iisip siya paano siya mag-abante.
Yan din ang nakatalo kay Napoleon Bonaparte. Kilala nyo si Napoleon Bonaparte? Hindi. Hindi nyo naalala ang kapitbahay nyo? Sino sa inyo nakakilala kay Napoleon Bonaparte? Yung dating emperor ng France. Anong nangyari? He's one of the greatest general, no? Strategist, kung tawagin. Alam nyo ba kung paano siya natalo? Itong kanyang pinakamagaling na general, si Marshal Ney, umabante. Hindi pa nagbigay order si Napoleon Bonaparte, umabante siya. Umatras ngayon yung mga British. Tuwang-tuwa sila, inabol nila. Sabi ni Napoleon, nung mga panahon na yun, walang mga wala pang mga radyo, di ba? Ano lang, flag o kaya tambol, kaya may music yan Ito kaya trumpet. Sabi ni Napoleon Bonaparte, bakit siya umabante? Fake yun! Yun nga nangyari. Pag-abante ni Michel Ney, inikutan sila ng mga British. Talo. Kaya natalo si Napoleon Bonaparte sa Waterloo. So the same strategy nangyari dito. Hindi pa rin ito moderno na Sa panahon pa lang ng ating Panginoon, style na pala yun. So sabi ng Panginoon, abante lang kayo, labanan ninyo, kunwari kayong tatakas, pero merong lulusob. Nung makita ng taga-AI na ang kanilang lugar ay napuno, nasusunog na, they melt down, they go anywhere else, lahat sila ubos. Lahat ng tao sa AI, pati ang hari nila, patay. Nanalo ang Israel, mga kapatid. And that victory. So there is a strategy. Sa atin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, itong pakatandaan natin. It is not enough that we have God in our life. It is not enough that we believe na meron tayong mga tinawag tayo ng Diyos. Pero tandaan ninyo ito, mga kapatid, makinig ka sa instruction ng ating Panginoon. Dahil may mga strategy ang Diyos na binibigay sa atin para manalo. May mga problema sa buhay mo, huwag kang masyadong magpanik. Ang isipin mo, ano ba ang gagawin mo? At manalangin ka sa Diyos. Sabi ng Bible, if any man lack wisdom, let him ask God. Manalangin ka sa Panginoon. Bibigyan ka niya ng strategy. Ang strategy, mga kapatid, yun yung plano mo. Pero kailangan mo pa rin ng tactics. Ang tactics, the way, yung mga detailed na pamamaraan mo para ma-achieve mo yung strategy mo. Sa church natin, mga kapatid, we need to apply several strategies to grow. Hindi uubra ang wala. If you are a leader, you need to think about strategy. Strategy in the church can be the system. It should be the system. That is why sa ating po mga leaders, wag po tayo makontento na meron tayong tinitipon and then nakakausapan natin sila, okay pa naman sila ngayong linggo. But if you don't think of innovations, creativity, the next week, baka mabawasan yan. So, okay ka pa kasi medyo marami-rami pa. Sunod naman, ganun pa rin. So, wala kang innovation, wala kang strategy na nilalagay. Kahit saan mapunta, mga kapatid, sa buhay mo, sa negosyo mo, sa pag-aaral mo, kahit sa leadership, mga kapatid, tandaan po ninyo na kailangan na ang isang tao ay maging creative. Kinakailangan may strategy. Sometimes, kapos ang ating mga pag-iisip, ask God. Alam ninyo, minsan, kahit sa prepare ng messages, hindi naman sapat lang na basta may gusto kang sabihin. Sometimes you ask God, Lord, what should I tell your people? Ano bang sasabihin ko sa kanila? And then God will just enlighten you. And then when He enlightened you, makikita mo sa mga verses, pati ang puso mo lumulukso. So that's very important, mga kapatid, na hindi lang tayo basta mag-lead, but sometimes we also spend time alone with God. And those alone moments are very crucial. Kailangan na meron tayong time para mag-meditate and let God talk to us. Many times, tayo lang ang buga sa Diyos.
Pakinggan mo naman minsan ng Diyos. Minsan, ang haba-haba na ng mga pinagsasabi natin, hindi ka man lang makakip quiet and let God talk to your heart. We need to wait upon the Lord. Doon mangusap ang ating Panginoon kung anong ating gagawin, mga kapatid. Because after that strategies na maibigay niya, nagkaroon ng victory, kagaya nito ng Israel. They have victory. And in Joshua chapter 8 verse 24, and it came to pass when Israel had made an end of slaying all the inhabitants of Ai in the field, in the wilderness, wherein they chased them. Tingnan ninyo, hinabol na nila. And when they were all fallen on the edge of the sword, until they were consumed, that all Israelites returned to Ai and smote it with the edge of the sword. So palagay ninyo, kung hindi sumunod si Joshua sa salita ng Diyos, may nangyari bang victory? Wala. Maraming beses, nire-remind ng Diyos from Deuteronomy, if you obey my words. So mga kapatid, ang una nating gawin is to let the Word of God live in our life. Kapag ang salita ng Diyos ay naisabuhay natin, mga kapatid, magbubunga ito. At ito ang siyang maging tagumpay mo. Pero pagkatapos nila na matalo ang Ai, anong ginawa nila? They spent in worship. Anong sabi ng Joshua chapter 8 verse 30? Then Joshua built an altar unto the Lord God of Israel in Mount Ebal, as Moses the servant of the Lord commanded the children of Israel, as it is written in the book of the law of Moses, an altar of whole stones over which no man hath lift up any iron. And they offered their own burnt offerings unto the Lord and sacrificed peace offerings. After victory, do not forget God. Minsan, ang problema natin, halos mapudpud ang mga tuhod natin sa kakahingi sa Diyos. Pero kapag nasagot na, wala na tayong maalala na balikan ng Diyos. Para tayong 10 kitungin na nung pinagaling ng Diyos, umalis sila, bumalik ang isa at nagpasalamat sa Diyos. Lord, thank you na pinagaling mo ako. Sabi ng Panginoon, hindi ba 10 kayo? Saan ang 9? Kalahin mo yun, ang percentage, 1:10? 1:9? Ganun ka-ungrateful ang tao. Mga anak ng Diyos, hindi tayo ungrateful na mga tao. We always give thanks to the Lord. Hallelujah, maliit, malaki, may problema, kahit na solusyon o anuman ang natanggap natin, we give thanks to the Lord. Hallelujah. Kagaya ng binanggit ni Pastor Rod, kahit na may sakit ka, give thanks unto the Lord. Kahit hindi ka pa gumaling, give thanks unto the Lord. Hindi ka pa yumaman, give thanks unto the Lord. Pag yumaman ka, lalo na, dublihin mo na ang pasalamat mo sa Diyos. Amen? Dahil kapag nakalimutan mo yan, baka one-time millionaire ka lang. One time lang ang blessing mo, or one time lang ang kagalingan mo. Now, take note. Ito pong sinabi at nangyari na ito sa verse 31. Ito pala'y inutos ng Diyos sa ating pong pagtatapos ngayon. Exodus chapter 20, anong sabi? The rules in building an altar. Now, believe me, brethren, in the Bible, successful men, they always starts with God and ends in an altar. Naalala nyo ba si Noah? Saan siya nag-end? Altar. Bago mamatay si Abel, sa altar din siya. Nagkaroon din siya ng altar. Si Abraham, may 4 na altar na tinayo. Si Jacob, kahit sino na mga successful na mga tao, may altar. No, ngayon mga kapatid, sa buhay natin ngayon, hindi na ito literal na altar. Hindi na ito literal na altar. Alam nyo ba ang altar natin ngayon, yung puso natin? Ito na ngayon, dito na natin nilalagay ang ating mga sacrifices. Pero may rules ang Diyos. Bago tayo magtapos ngayon.
Anong sabi ng Panginoon sa verse 25? And if thou wilt make me an altar of stone, thou shalt not build it of hewn stones. Okay. Ibig sabihin, hindi dapat bato na natiltig. For if thou lift up thy tool upon it, thou hast polluted it. Ibig sabihin, pag naggawa ka pala ng altar, kailangan yung buo. Hindi yung mga nadaan sa mga chisel. Neither shalt thou go up by steps unto mine altar, that thy nakedness be not discovered thereon. Ito, kakaiba rin ito. Pero ayaw pala ng Diyos ng altar na kailangan mo pa umakyat. Ang gusto ng Diyos yung altar mo, yung sapat na makasarap mo lang. Ibig sabihin, huwag ka na magpa-arte-arte pagdating sa Amen? Pagdating sa worship, huwag ka na magpaano kung anong style o kung anong pang mga aksyon. Hallelujah! Ang gusto ng Diyos, plain. Natawa ako mga kapatid sa ERV version. Alam nyo ba kung anong ERV version? Sabi niya rito, but if you use stones to make an altar, don't use stones that were cut with an iron tool. Kailangan buo, pure. If you do that, it will make the altar unacceptable. Ito tingnan ninyo, very clear. And you must not make steps leading up to the altar. If there are steps, when people look up to the altar, they will be able to see under your clothes. Kakaiba, no? Ibig sabihin mga kapatid, dapat simple. Kasi baka ikaw, nag-altar ka nga, nagkasala naman yung iba. Praise God. Now, rules ng ating Panginoon. Kailangan buong bato. Hindi tiniltig, hindi dumaan sa bakal. You know why? Dito natin makita na walang imbensyon ang tao na kayang pumantay sa beauty ng natural worship sa ating Panginoon. Hindi mo kailangan mag-arte. Hindi mo kailangan magdagdag. In fact, hindi natin kailangan ng mga instruments para lang mag-worship, mga kapatid. Hindi natin ito kailangan ito, mga dagdag lang ito. Hallelujah, walang action, walang acrobatics, mga kapatid, na kailangan natin para tanggapin tayo sa pagsamba sa Diyos. Ang kailangan natin, buong puso. Hallelujah, walang arte, walang reservations. Hallelujah, ilagay natin sa harap ng Diyos and put your sacrifices before God. Hallelujah. Give a pure heart before the Lord.